Mapagpalang araw, kaibigan. Basura, basura, basura. Talagang yung basura, habang lumolobo yung populasyon lumolobo rin yung basura. Oo, habang lumolobo ang populasyon ng tao, lumolobo rin ang basura. Bakit kaya dito sa Pilipinas, hindi nila magaya ang estilo ng Japan pagdating sa paghakot ng basura? Hindi ko alam bakit hindi natin o yung mga gobyerno, kung sinong gumugobyerno, ba't kaya hindi nila magaya sa Japan? Nung araw meron ako napanood sa Japan yung mismong basura nila, nagagamit nila, nagagawa nilang gas na siyang ginagamit ng mga truck ng basura ng Japan. Sipin nyo, ang ganda nun. Hindi ko lang alam kung anong taon ko napanood yun. Ang tanong, bakit hindi magpadala ang gobyerno doon sa Japan na pag-aralan kung paano tayo pwedeng gumaya? Yung paggaya, hindi naman masama yan. Kung may kahakibat na pakinabang, yung paggaya, sa Bible, sabi niya Apostol Pablo, unang Korinto, chapter 11, verse 1, imitate me as imitate Christ. Gayahin ninyo ako, gaya ng paggaya ko kay Jesus. Alam niyo yung pagkopya, nagiging masama lang yan pagdating sa negosyo. Halimbawa, may mga original na mga, sabihin na natin mga Levi's sa Amerika. Nung araw, pag merong na-report dito na gumagawa ng Levi's, mga Filipino manufacturer, na wala naman silang permit. Yan, nire-read ng mga NBI at ang police, kinukuha lahat ng kanilang mga gamit at nakakasuhan pa yung mga Pilipino nangungopya. Kasi in part of the business, kailangan meron kang permit mula sa kanila. Kasi sila yung gumagawa ng original. Yung isa yun naman, ginagaya mo, hindi naman original yung sa'yo, nasisira yung originality ng isang kumpanya, halimbawa ng Levi's. May nabalitaan ako noon. Naghirap yung nakuha sa Pilipinas, nagkakaso kayo. At siyempre, hindi naman barya-baryang pinag-uusapan, milyon o maaaring bilyon pa. Hanggang sa, hindi ko na alam kung ano nangyari, pero bumagsak sila. Pero kung magpunta sana, magpadala ang ating gobyerno ng mga engineer, pag-aralan nila kung paano nagagawa ng Japan, yung basura nila nagiging converted into gas na nagagamit ng kanilang mga mismong truck ng basura nila. Yun ang napanood ko Kaya sabi ko, maganda ito kung gayahin ng Pilipinas. Okay, meron tayong pagkikinggan is about basura. Okay. Ano po tungkol sa basura? Saklap 2019. Panahon ng Malinaw na tubig. Sariwang hangin. Luntiang kabundukan. Sa loob ng mahabang panahon, ganito ang tahanan ng mga katutubong Aita. Pero sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang dating paraiso,
naging ganito. Basura! Basura! Wala pang maayos na kalsada paakyat ng Sitio Tibag, Subic, Zambales. Payak ang pamumuhay rito ng mga katutubo. Malayo sa karangyaan, pero malapit sa kalikasan. Maganda pong lugar yun, ma'am. Doon po kami nagraranso. Sa totoo lang na buhay ko po, ma'am, doon po kami nagpapahinga. Pag nagabihan po kami bago kami aakyat po doon sa sasakyan namin, doon po kami nagraranso po at doon po kami natutulong. Isang buron sa gitna ng kagubatan ng tinutukoy ni Erlinda. Binaybay namin ang daan patungo sa lugar na ito. Sa loob ng mahabang panahon, itong kagubatang ito ang nagsilbing tahanan at kabuhayan ng mga Aita dito sa Sitio Tibag, Barangay Naubsol sa Zambales. Marami silang mga itinatanim dito na mga punong kahoy, dito sila nakakakuha ng iba't ibang pagkain. Pero 7 years ago, pumasok dito yung local government at nagpatayo ng kalsada para sa kanila. Inisip ng mga Aita, maganda itong kalsadang ito, mas madali nilang maibababa ang kanilang mga kalakal. Pero may iba palang plano ang lokal na pamahalaan kung bakit nila itinayo ang kalsadang ito. Magandang purpose para madaling maibaba ang produkto Habang naglalakad, ng mga katutubo sa bundok. Ito. Mapagsamantala, habang naglalakad, napansin ko ang ilang basurang nagkalat sa gilid ng daan. Mula dito medyo may konting amoy na. Ay, Diyos ko. Oh Aubaw. my gosh. Tsaka marami ng langaw. Di ba, basura, langaw. Magkaklase yan eh. Malapit na tayo dun sa dulo ng kalsada eh. Ito na yung dulo ng kalsada. Pag may langaw, may basura. At habang lumalapit tayo dun sa dulo ng kalsada, dumadami naman ng dumadami yung basura. Nagiging mas masangsak yung amoy. Tsaka dumadami yung langaw. Ito na. Narating na natin yung dulo ng kalsada. Basura, basura, basura. Basura, basura. Tahimik na naglakad palayo si Erlinda. Mabigat ang kanyang loob. May galit sa kanyang dibdib. Parang nagagalit po, hindi ko po maintindihan ng sarili ko po. Naaawa din po ako sa lugar na bakit ginali ko po. Masakit po sa damdamin po. Napakasakit po. Katutubo. Bihira nang pumunta sa lugar na ito si Erlinda. Ang bundok ng masasayang alaala noon, mistulang masangsang na bango ngayon. Alam niyo, pagka hindi ka talaga nakapag-aral, wala. Kaya mag-aral po kayo. Minsan nga nag-aral na nga nabubudol pa Gaano pa kaya yung walang pinag-aralan, ano? At lalo na nakatira pa sa mga bundok-bundok na kanilang kinalakihan. 2019 itong nangyaring ito. At hanggang sa panahon ngayon, after 7 years, pareho pa rin ang kwento hanggang ngayon. Basura still remain basura.
Nagpumunta sa lugar na ito si Erlinda. Ang bundok ng masasayang alaala noon, mistulang masangsang na bangon ngayon. Yung mga kainom po dito, yun sa iba pa po, sa gilid po nitong bundok na ito po, ma'am. Itong bundok na ito, ma'am, parang ganyan po yung bundok na yun na nakikita po natin ngayon, ma'am. Yan po, kaganyan po yan, ito. Yung bundok na yan, Opo, yan, ito lang po, ito lang. ganyan ang itsura niyo dati. Opo, ganyan. Ganyan po ang itsura nung dati. Yan, Iyang kulay berde na yan. opo, ganyan po yan. Ito, ang ganyan lang po, bangin ito, bangin po ito, bangin. Kung gaano po ang pagkabangin yan, ganyan po. Malalim po yan. Basura, basura. Papatag na po nila sa kagaganyan po ng buldoser. Oh my God! Oh my gosh! Oh my gosh! Ha! Medyo malambot yung lupa dito sa bahaging ito. Kasi, kung titingnan mo, iisipin mo na patag lang ito na lupa. Pero ang totoo niyan, kung nakikita ninyo itong tambak ng basura na ito, itong kinatatayuan ko ay puro ganyan. Kaya, malambot ang lupa sa bahaging ito. Oh! Oh my gosh! Ako nang dumiretso. Ang sabi sa atin ng mga Aita, itong lugar na to, bangin daw ito dati. Pero ngayon halos napatag na yung lupa kasi tinambakan nila ng tinambakan ng basura. Patag na yung lupa kasi tinambakan nila ng tinambakan ng basura. Natatandaan pa ng mga katutubo ng unang pumasok sa kanilang bundok ang mga tagapatag, dala ang kanilang malalaking truck. Kasi po mayroon po kaming bundok po doon, nandun po yung gasada namin. Opo. Ngayon po sa bawat paglabas po namin galing yung bundok po, nagtataka po kami bakit pinapatag po yun. Ano po sinabi nila? Bakit daw pinapatag ang Yun nga po sabi nga po, pagagandahin dun. pagagandahin daw? Tapos, kung nakabilang na po madam ng mga ilang buwan, yun na nga po, naayos na nga po yun, may umakyat na pong malalaking truck Na may laman pong basura. Ayon sa mga katutubo, ipinatawag daw sila ni Mayor John Conghon, ang alkalde ng Subic, Zambales. Nangako raw si Mayor na pansamantala lang ang dump site na ito. Sabi nila, gagawin nila nga ng dump site. Sabi ko, bakit gagawa ng basura? Ay, napakakuan naman ng basura. Sabi nila po, lalagyan po nila ng yung plastic daw po na ano po. Tapos lalagyan Anong po nila. plastic daw? Aywan ko po kung anong plastic daw po ilalagay po nila. At Saan daw nila ilalagay? doon po sa pagtatapunan daw po ng basura. Tapos, kada tapon daw po ng basura dyan, tabunan daw po ng lupa para hindi daw po magkalat yung basura. Ano pa ang sinabi nila? Lalagyan daw po nila ng pader na ano po doon sa sapa. No battery, please charge. Basura. Sabi po nila, ihiwala yung mabaho at ihiwala yung hindi mabaho at ihiwala yung kung ano-ano po yung, siyempre yung tinatapon nila lata, mga ano-ano daw po, ihihiwalay daw po. Parang may mga gasa, mga gauze, tsaka mga gloves. Maselan niya. Halo-halo yung mga basurang makikita dito. At ang sabi sa atin, pati raw mga hospital waste. Yung lahat daw ng mga basura na naipon nung pandemya, yung iba, dito raw nilagay. So, delikado yun kasi including hospital waste, dito nilagay. Tinambak Bawal nila yan, talaga bawal. lahat dito. Taong 2019 nang itayo ang dump site sa sitio Tibag. No battery, please charge. In pandemic at sumobra daw sa dami ang naipong basura. Kanina pong idea yung inagay po doon sa bundok yung basura. Nung time po kasi yun, naghahanap talaga kami ng location na pwede po mag-dump kami ng basura doon. Akala mo mga inosente, mga tao ng gobyerno yan. Parang mga inosente kung magsalita, no?
Pero mamaya, titignan natin yung pagsisinungaling nila. Yung basura. Nung time po kasi niya, naghahanap po talaga kami ng location na pwede po mag-dump kami ng basura doon. Since nakita naman na po namin na isolated po yung area Kumbaga wala pong mga nakatira doon, gubat po yung area. Kaya pansamantala po, Low battery, please charge. Ba kayo dun sa community Masamantala. around the area? Hindi namin alam, ma'am, na may community doon sa area. Kasi kung merong community, hindi namin tinuloy doon. Ah, okay. So, di ba nagsisinungaling sila? Kung meron daw community, hindi nila itutuloy. Ayun na, may mga tao nga na-interview ng interviewer na nagreklamo sila. O, ano yan? Mga multo yan? Yan ang pagsisinungaling nitong empleyado ng gobyerno. Nung panahon na yon, panahon ni Duterte yan. Salot talaga, di ba? Hindi namin alam, ma'am, na may community doon sa area. Kasi kung merong community, hindi namin tinuloy. Ah, okay. Low battery, please charge. Pero kung titignan sa geoportal site ng gobyerno, makikita sakop ng ancestral domain ng mga katutubo ang gubat na pinagtayuan ng dump site. Katunayan, sa gilid ng yung basurahan, may nakikitang ilang bahay ng mga katutubo. Pero abandonado na ang mga ito ngayon. Ba't ka lang nakatira? Doon na po niya gusto kasi po, na yung mga anak na po kasi na amoy ko ng basura, mabahot po. Na may mahiga po kasi yung anak ni mami. Saka po dito po talaga yung sa pool, ma'am. Halatang halata, nagsisinungaling. Nakakatamad na ako makadinok ka. Wala, amoy ng bahuro. Low battery, please charge. Pura, mabaho. Diba? Langaw. Langaw. Nagtitiisa na lang ako kasi andun yung mga tanong ko. Pag may Andun ang langaw, kabuhay ako. may basura. Matagal nang nakatira sa lugar na ito si Tatay Mariano. Pero dahil sa basura, napilitan siyang lumipat sa mas liblib na bahagi ng gubat. Kung dati, yung mga sagingan nila ay mga 10 to 15 minutes away lang sa kanilang mga tahanan. Nung tinambakan ngayon ng basura, napilitan silang ilayo yung kanilang mga taniman. Papunta tayo ngayon doon sa kanilang taniman, pero ang sabi sa atin, medyo masukal at mahirap daw yung daan. So, fast forward na lang natin. Ito na naman yung kasinungalingan ng mga taga-gobyerno. Baka po magkaroon ng damage doon sa naisip man lang ba ng local government yon na baka mag-damage sa kalikasan? Hindi po namin, hindi kami aware kung nakapag-consult sa environmentalist. Kasi that time, ma'am, iba pa yung may hawak. Nag-retire na kasi siya. So, hindi namin alam kung may previous na usapan. Kasi po, sabi po sa amin ng mga katutubo ay nung pinaplano pa lang daw yung May katutubo, dump site, parang ang pagkakaintindi nila ay lalagyan nyo raw po ng parang plastic or trapal para po hindi sumipsip yung katas ng basura sa lupa. Hindi po nagawa yun. hindi po namin nagawa yung Kita nyo? sabi nga natin, immediate solution lang po ito So, hindi po magtatagal. Pero ang dapat sana'y pansamantalang Immediate solution. Pero inamin nila, hindi nila nagawa. Hindi ba sila nagsisinungaling? Nagsisinungaling sila. Kawawa ang mga kababayan natin walang pinag-aralan, nakatira sa mga bundok na kung saan namumuhay sila ng sariwang hangin. Ngayon, polluted na hangin na.
hindi na sariwa. Bakit? Saan ka ba naman nakakita? Ultimo waste ng ospital. Tinapon. Bawal yun. Tingnan ninyo gaano itong tambakan na ito panahon pa ni Duterte. Yung una kasi sabi nga natin, immediate solution lang po ito eh. So, hindi po magtatagal. Pero ang dapat sana'y pansamantalang solusyon ng pamahalaan, nagbunga ng problema pangmatagalan. Pangmatagalan. January 2022, natuklasan ng DNR ang pagtatambak ng basura sa Sitio Tibag. Paglabag daw ito sa Ecological Solid Waste Management Act. Inutusan nila ang lokal na pamahalaan ng Subic na itigil ang operasyon ng naturang dump site. Pero tumagal pa ng 3 taon bago tuluyang naisara ang tambakan ng basura. Natigil lang ang pagtatapon ng basura nang magkaroon ng lakas ng loob na magreklamo ang mga katutubo. At nitong March 2026, tuluyang ipinasara ng DNR ang tambakan ng basura. So, kailan niyo po pinasara yung dump site? October, hindi na siya nag-ooperate, ma'am. October 2025. dahil nagpa... Because of the complaint, ma'am. Oo. So, Saka yung DNR din ata. yes, ma'am. Siyempre, we consulted with the different agencies, NCIP sa region. We talked to Attorney Roman, and then nag-seek din kami ng guidance from DNR region para po may pasara na to. So, yun, ma'am, last year din po, nag-stop na yung operations. So, Ang Nag-stop. Nasaan yung basura? Inandun pa rin eh. Madaling sabihin nag-stop. Pero hanggat hindi natatambakan yon o mahakot muli, may baon ng husto. The truth is, kada umulan, kumakatas, pumupunta sa sapa ang tubig. Yung tubig na dating naiinom ng mga tao katutubo, hindi na mainom po, iba na ang kulay. Oh, kapag naman tagaraw, siyempre yung amoy at yung langaw. Yung ipasara mo yan, madali na masabihin, sarado, wala na. Dapat hindi ganun eh. Pag pinasara mo, umukay kayo ng malalim, ibawon ninyo o kaya sunugin nyo kung pwede lang. Dapat mawala yan. para po may pasara na to. So, yun, ma'am, last year din po, nag-stop na yung operations. So, Ang tanong, bakit umabot ng halos 7 taon bago ito tuluyang naipasara? 7 years. At Parang bakit hanggang ngayon, may tambak pa rin ng basura sa bundok? basura, basura. Kasabay ng SEA Game na imbestiga ng NBI ang kwentong ito. Dapat itong kwentong ito madala sa Senado. Parang Senado ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo after ng impeachment, makalkal yan. Isipin nyo, pansamantala daw, immediate solution. 7 years na ang basura nandun eh. Kaya dapat makalkal yan. Baka naman, alam niya ng mga Pilipino yan. Pag kumalanching na, meron na tapos magyan rito. Lagay ko sa palat.
Kalansing. At kaluluwa nila, isasanla nila kay Satanas. Basta, kumita lang sila. Anong pakialam nila sa mga haita? Di ba? Sila kaya, ang patiran mo, patirahan mo doon sa tinambak na basura ng lahat ng involved dyan. Kung yung mga haita nga hindi nakatilis, lumayo na eh. Mga walang konsensya. O, nakita niyo pagsisinungaling nila? Naglulubid sila ng kasinungalingan. Kawawang hindi nakapag-aral. Kung yung nag-aral nga nadadali. Much more, walang pinag-aral. Ganyan po sa basang Pilipinas. Kawawa po ang walang pinag-aral. Yan, nabalita ko dito. Nung naalala ko na, parang nagre-recall ako. Bumalik sa alahala ko. Yung nangyari yan sa mga haitas. Ano? Akala nila yung kalsada, magandang layunin. May bababa yung kanilang produkto mula sa bundok papunta sa lupa. Hindi. Yung pala gagamitin na daanan ng mga truck. Dump truck ng basura. Basura pa mo. Dampot pukol salo. Sila sumalo yung mga baluga na kababayan natin dahil sa gobyerno ni Duterte.